Ayan. Kasi nga last week, di ba, yung mga sentences natin, mokda, kada, may da sa dulo. Kasi nga hindi pa natin na-discuss yung conjugations. Pero yung da sa dulo, hindi siya pwedeng nasa isang sentence. Okay? Pag ise-sentence mo na sa matong verbs na mga to, itong mga adjectives na mga to, kailangan mawala si da. So, take note, sabi dyan, pag i-conjugate ang mga verbs and adjectives, tatanggalin lagi si da. So, lahat ng da sa dulo, yan, da, kailangan mo daw alisin. Okay? So, si mokda magiging mok na lang, si pigon hada, si mashit da, ayan, kailangan mawala si da. Yung mga natira, sila yung tinatawag na verb stem. Okay? So, unang-unang gagawin mo pag magko-conjugate ka ng verbs and adjectives, kailangan mong tanggalin si da. Okay? Okay. So, yun yung first rule. Tatanggalin lang naman si da. So, next slide tayo. Present tense na tayo. Okay? Ang polite present tense ay si ayo, oyo, heyo. Pero sino nga ba yung ayo, oyo, heyo na yan? Pag-uusapan natin. Okay? So, number 1 muna tayo, si ayo. Ayo ha, ayo. Ayo. Ang sabi dyan sa ayo, pag yung vowel sa last syllable ay o, vowel o or a, okay ha? Vowel o or a. O or a lang daw. Ang idudugtong sa verb stem ay ayo. O pag o or a, ang last syllable, for example, ayan, manda. First rule natin, pag magko-conjugate, kailangan tanggalin si da. So, man na lang siya, man. Then, ano yung natirang vowel sa verb stem? A. Ang sabi kanina dito, pag o or a yung natira, kailangan mong dugtungan ng ayo. So, si man, ang gagawin mo, dagdagan mo ng ayo, magiging manayo, yan na yung conjugation ni manda. From manda, pag i-conjugate mo into present tense, polite, magiging manayo. To be many, manayo. Okay, another example, salda. First rule, tatanggalin si da. Then, since ang natirang vowel ay a, tatagdagan mo lang ng ayo. Kaya ang conjugation ni salda na to live ay sarayo. Present to ha, present polite. Lahat ng may yo sa dulo, sila yung polite form. Okay. Ganoon naman, kung a ang natira, or o, ayo ang idudugtong. Pero ganito naman, mokda. Pag tinanggal si da, mok. Then, si mashit da, tanggalin si da, maging mashit. So, maglalagay ka ba ng ayo? Sa mokda, hindi ka pwedeng maglagay ng ayo kasi ang vowel natin sa mok ay o. Hindi naman siya yung o or a. Ito is o. So, hindi pwedeng mag-ayo. Okay? Saka ka lang mag-aayo pag o or a. Saka ka lang mag-aayo pag o or a. Next. Mashit da, sir, paano yan? May a naman dito, may i doon. Sino yung pipiliin ko dyan? Mag-aayo ba ako dyan kasi may a siya? Or hindi ako pwede mag-aayo kasi nga, hindi naman siya o or a. Sa ganitong cases, magbe-base ka sa last syllable before the. So, sa it ka magbe-base. A or o ba siya? Hindi, kaya hindi ka pwedeng mag-ayo. So, ano lalagay ko, sir, kung hindi pwedeng mag-ayo? Pag-uusapan natin sa number 2 mamaya. Okay, leave muna natin. Saka ka lang mag-ayo pag o or a. Next. Yan. May other cases nga lang, may special cases. Sabi dyan, pag a yung last letter before the, hindi ka na maglalagay ng a. So, for example, si kada. Ayan. Sabi ka, tinanggal natin si da, plus ayo. Ang gagawin mo na lang, lalagyan mo na lang ng yo. Parang yung a ay madudugtong na sa a. Hindi na siya madudoble. Imbis na ka, ayo, naglagay ka na lang ng yo.
Then, another example, si sada, pag tinanggal mo si da, last letter ay a. Last letter ha. Pag last letter ay a, magdadagdag ka na lang ng yo. For example, ito. Itong naka-bold. Tinanggal natin si da, kaya ka. Last letter ay a. Kaya lalagyan mo na lang ng yo. Ang conjugation ni kada ay kayo in polite present tense. Ganun lang. Pag last letter si a, tatandaan mo lang ha. Pag last letter si a, pag nasa gitna, hindi pwedeng naglagan lang ng yo. Pag last letter lang mismo, last letter. Last letter. Yun yung rule A sa ayo. Next, rule B. Ang sabi dyan, pag O naman ang last letter. Kanina pag A, ngayon naman pag O. Ang sabi dyan, magko-combine yung O at A, magiging wa. O, for example, si Oda, to come. Pag tinanggal mo si da, O na lang siya. Ang last letter natin ay O. Kaya pag dinagdagan mo ng ayo, magiging wayo. Mag-merge na. Combine. Another one, si Boda. Pag tinanggal mo si da, bo lang ang natira, and last letter ay O. Kaya, imbis na bo ayo, magiging buayo na lang daw. Magko-combine, magiging ganito. Ito ang nakalaki. Ito ang nakabold. Dora Oda. Dora Oda. Pag tinanggal natin si da, Dora O. Since last letter ay O, pag sabi nga, pag last letter ay O, imbis na Dora O yo, magiging Dora Wayo. Magiging wa na. Magiging wa. Mag-merge na, combine. Oh, okay. Okay. Yun lang yung ayo. Proceed na tayo sa number 2. Oyo naman na. Ayan. Ito na. Pag hindi o or a yung vowel, pag hindi o or a, as in hindi o or a, lahat na ng vowel, mapa e, i, u, uy, lahat na ng vowel, u, i, e, we, e. Oh, lahat na ng vowel na yon. Basta hindi o or a, ang ilalagay mo naman ay oyo. O, nagigets naman. For example, si Mokda. Pag tinanggal mo si da, ang natirang vowel ay o. Kaya dinagdagan mo ng oyo. Imbis na mogayo, mogoyo ang tama. Another one, mashitda. Since ang last letter natin ay e, or last vowel natin ay e, dagdagan mo na siya ng oyo. Mashisoyo. Another one, shwida. O, shwida o. Pag tinanggal mo si da, ang last vowel natin ay wi. Si u plus i, wi. Vowel yan, di ba? Then, since hindi nga siya o or a, ang ilalagay mo ay oyo. Shwi oyo. Ganun lang naman. Pag hindi o or a, oyo. Pag o or a, ayo. Yun lang naman pagbebesahan mo. Pag ganito ang nakita mo sa last syllable, maglalagay ka ng ayo. Pero pag hindi ganyan ang nakita mo, matik, oyo. Okay. Next, i-pause mo na lang. Ulit, i-rewind mo na lang, Jebal. Okay? Next. Pag E. Other cases na naman tayo, may rule, sub-rule na naman. May sub-rule na naman si Oyo, letter A. Sabi dito, pag E naman yung last letter, pag yung I, o pag last letter yung I, kanina sa ayo, pag last letter si A, di ba ang gagawin, madadagdag lang ng yo. Dito naman, pag last letter si E, si I, ang gagawin mo daw, magiging yo yung I. Ano na yan? Nakaka-stress. For example, mashida. Pag tinanggal mo si da, mashi. Since last letter na nga naman si E, imbis na gawin mong mashi oyo, gagawin mo daw, i-combine mo si E tsaka O, magiging yo siya. Kaya ang conjugation ni mashida ay mashoyo. Another example, ito nakabold, ito malaki. Karuchida. To teach. First rule pag magko-conjugate, huwag mong kakalimutan, tatanggalin si da.
Then, since last letter nga naman ay I or si E, ang gagawin mo daw, gagawin mo siyang yo. Kaya magiging karutsoyo. Karutsoyo. Magiging yo pag last letter lang ha. Pag last letter, final letter si I. Pag last letter ha, saka lang siya magiging yo-yo. O, ito naman, tingnan natin ito isang example. Keep the. Pag tinanggal si the, keep. Hindi siya pwedeng maging kyop. Kasi nga, hindi naman siya final letter. Ang final letter natin ay P. Saka lang mag-yo-yo pag final letter siya. Since hindi nga naman siya final letter, hindi pwedeng kyop. Kaya ang dapat, ang tama, kipoyo lang. Magdadagdag ka lang ng oyo kasi nga hindi naman nag-apply yung sub-rule A natin sa kanya kasi nga hindi naman last letter si E. O, nasa copy naman yan. Nakatagalog na rin yung copy natin. Okay? Conjugations lang tayo. Next, sub-rule B. Kanina sa ayo, pag O, yung last letter, di ba, magiging wa. Ito. Yan. Pag last letter ay O, magiging ganito. Sa ayo. Pero pag sa oyo naman na, pag ganito daw yung last letter, yung U, yung madiin, magiging wo. Pag dinagdagan mo ng oyo, magiging wo. For example, si chuda o chu. Pag tinanggal mo si da, ang natirang verb stem ay u. Ito si u. Since last letter nga naman ay u, pag dinagdagan mo ng oyo, magiging choyo na siya. Imbis na chu oyo, magiging choyo. Nag-merge na. Naging wo na. Kaya choyo. Ito si Juda. Another example. Ito nakabold. Mas malaki. Pag tinanggal mo si da, ju na lang siya. Since last letter nga naman ay u, ang gagawin mo daw, magiging ganito. So, imbis na ju oyo, choyo. Nag-merge. Naging wo. Imbis na ju oyo, nag-merge na yung oyo sa u, magiging choyo. Okay. Nakapagod. Yun yung sub-rule B. Kailangan mo lang sila i-memorize and masasanay ka pag nagko-conjugate ka lagi. Practicein mo sa copy natin yung 15 pages. I-conjugate mo sila tig-iisa. For sure, masasanay ka na mag-conjugate. Okay. Next. Sub-rule letter C. Sa copy, wala tong sub-rule letter C. Pakidagdag na lang. Pag naman yung last letter, yung ang gagawin mo na lang, dadagdag ka na lang daw ng yo. So, imbis na ne, oyo, dagdag lang ng yo. For example, si Neda, pag tinanggal mo si Neda, pag tinanggal mo si da, magiging ne na lang siya. Since last letter nga naman ay dagdagan mo na lang daw ng yo. So, ang conjugation ni Neda na to pay ay neyo lang. Ganun lang kadali pag yung last letter. Okay. Ganun naman. Tandaan mo. I-post mo na. Pag yung last letter. Pag yung last letter. Tatandaan ko. Pag yung last letter. Pag yung last letter. Tatagdagan ko na lang ng yo. Tapos. Post. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Screenshot. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Next. Next item. Ayan. Number 3 na tayo. Heyo. Si heyo naman. Sabi dito, pag HA ang last syllable bago magda, magiging heyo. Again, ito yung nagkakamali kanina sa morning, afternoon. Ang ginawa nila, kasi nga pag tinanggal mo si da, tama nga naman, nagdagdag lang sila ng yo. Kasi nga, pag last letter ang A, sabi ko kanina sa ayo, dagdag na lang ng yo. Yung sub-rule A natin sa ayo. Tama nga naman yon. Pero, exception tong number 3, pag HA mismo yung last syllable, HA, pag ha. Pag hada yung nasa dulo, pag ha, sarang ha, tananggal natin si da, magiging heyo. Yung ha, magiging heyo. So, from sarang hada, magiging sarang heyo. Another example, si kongbu hada. Pag tinanggal mo si da, ang last syllable ay ha, kaya magiging kongbu heyo.
Si hengbok-hada, since HA nga naman ang last syllable pag tinanggal natin si da, ayan, magiging hengbok-heyo. Si malhada, pag tinanggal mo si da, ang last syllable ay HA, HA, magiging heyo. Okay. Yun lang naman yung ayo, oyo, heyo, polite, present tense. Okay. Okay na. O, tingnan na lang sa copy. Then, next na tayo. Polite yung ayo, oyo, heyo, diba? Polite. Pag sa formal naman, magdadagdag ka lang ng sumnida at saka binida. Sumnida, binida lang. Pag consonant ending, sumnida. Pag vowel ending, binida. Ayan, take 2 tayo. Pag consonant ending, sumnida. Pag vowel ending, binida lang. Wala kang isiping ayo, wala kang isiping subrule A, subrule B. Ano yun? Take 3. Ayan. Pag consonant ending, sumnida. Pag vowel ending, binida. Hindi mo isipin na yung heyo, oyo, ayo. Walang isipin na ganyan. Wala kang isipin na E, ang last letter, magiging yo. Pag E yung last letter, magiging dagdag lang ng yo. Pag A yung last letter, magdadagdag lang ng yo. Pag U yung last letter, magiging wo. Pag O yung last letter, magiging wa. Walang ganon sa formal. Okay? Sa formal, wala kang isipin na ganon. Dagdag ka lang ng sumnida pag consonant ending yung verb stem. Pag vowel ending yung verb stem, dagdag ka lang ng binida. Okay, as in, tanggal lang ng da, dagdag ka na ng ganyan. Wala nang ibang gagawin. Tanggalin si da, dagdag mo ito or ito. Depende kung anong ending siya. For example, si kada. Pag tinanggal natin si da, ka. Since vowel ending siya, dagdagan mo lang ng binida. Kaya kamnida. Yan na yung conjugation na into formal present tense. Another one, si mokda. Pag tinanggal mo si da, mok. Then, since consonant ending siya, dagdagan mo lang ng sumnida. Kaya mok sumnida. Ganoon lang naman. Dagdag lang. Tanggalin si da, then dagdag. Wala nang ibang isipin. Walang oyo, ayo, heyo, walang i, walang ganon-ganon. Walang sub-rules. Yun lang mismo, pag formal. Di ba madaling formal? Pero syempre, kailangan rin natin matutunan yung polite para naman magets natin yung past tense mamaya. Another one, si karutsida. Example, pag tinanggal natin si da, di ba pag polite form sana yan, magiging yo pa to. Kasi nga last letter si E. Kaso sa formal, hindi mo iisipin yung ganong-ganong rules. Since vowel ending lang siya, dagdag ka lang ng binida. Kaya karutsimnida. Then si Juda, di ba pag last letter sana si U, magiging woyo. Pag polite. Kaso pag formal, hindi mo isipin yung ganun-ganon, walang merge, walang combine. Ang isipin mo lang, consonant or vowel ending siya. Since vowel ending nga siya, inalagdag natin si binida. Kaya naging chumnida. Ganun lang sa formal. Okay, walang ibang paganap-ganap. Pag vowel ending, binida. Pag consonant ending, sumnida. Yun lang naman. Polite present, ha? So, next na tayo. Polite past tense, ang gagawin mo lang naman, dagdag ka ng SSOyo. Pag may SSOyo sa verb stem, matic past tense na yon. Paano nga ba idadagdag yung SSOyo? SSOyo, tandaan nyo, mga boss. SSOyo. For example, ayan si Mokda. Pag tinanggal natin si da, kailangan mo munang i-present tense. Okay? I-present conjugation yung a, o, or he. Ano nga ba yan? A, o, or he. Mogo. Kasi nga, o yung last vowel. Kaya, o. Then, dagdagan mo lang ng SSOyo. Past tense na yan. Mogosoyo. Another one. Karutchoyo. Ayan o. Present tense, di ba yan? Karutchoyo. Gagawin mo lang, tanggalin mo yung yo, dagdagan mo ng SSOyo. Yun na yung past tense. From present conjugation, dagdagan mo lang ng SSOyo. Again ha, tatanggalin mo, pag gagawin mo yon yung trick na yon,
karotsoyo, kailangan mong tanggalin si yo bago mo lagyan ng SS o yo. Ganun lang naman. Yun lang po. Yung sa past tense. Yun lang. Sobrang dali. Dagdagan mo lang ng SS o yo. Ganun lang siya kadali. Ganun lang siya kadali, guys. Okay? SS o yo. From present, gagawin mo siyang present conjugation. Ayan. Karutsoyo, present yan. Tanggalin mo lang yung yo. Dagdagan mo ng SS o yo. Yun na yung past tense. O, kailangan mo lang ulit. Pag hindi mo alam mag-present tense, butaw ka na na sa past tense. Kaya kailangan mo rin matutunan yung polite present tense. Next.